Morning I'm Ezel. This is Marvin. And welcome to Podcast. Sige. Nice ka. Sige Marbs, kumusta ang episode 2? Kumusta episode 2? Okay din. So, andito naman Kumusta New Year mo? Ay! Klase, ba't yun ang question? Dapat New Year. Masaya. May paputok sa doon? Marami Marbs. Grabe kaganda. Tapos may second floor kasi, may third floor kasi yung bahay ni Nats. So, kita mo lahat ng fireworks. Sana all. Sa sa Osamis? Bagyo? alam mo yung mga tao nung pauwi na kami? Doon pa nagpaputok. January 1. January 1. New Year namin. Naglechon sila. Wow. Sarap. Tapos yung dami naman napuntahan sa Osamis. Sa Osamis kami Shoutout. New Year. Sino shoutout? Shoutout sa Osamis, mga Bisaya. Unsa man ni? Ay, napansin mo dyan sa Zamboanga, no? Dyan banda na parte ba? Grabe ang Bisaya, grabe kalalim. Parang 80%, hindi, 70% ng Philippines Bisaya. Man. Pero ang language dyan ba? Sa Zamboanga? Sa Davao kasi. Okay, malalim yung Malalim ang ginagamit nilang mga words. Okay. Sa bits na Bisaya. Sorry go, grabe din. But anyways, Marbs, ano pag-usapan natin ngayon? Klase na bata. Ang topic natin ngayon is very special. Which is gina-deal ng lahat. Yeah. Drum roll. So, title ng episode natin for today is How Not to Be Offended. Yes. Bakit ito naisip mo na topic? Ito naisip. Kasi yung hindi naman sa nafe-feel ko, pero sure talaga ako. Feel, uy! Hindi pwede. Joke lang. Sure ako 95% ng peeps. 95% hindi pa na-overcome yung part ng self nila na na-offend ka agad. Oo. Actually, maraming books about dyan pero yeah. So, yan tackle natin today. Maganda rin siya i-deal kasi napagdaanan natin, Marvs. Napagdaanan natin. And napakaganda ng effect pag nalampasan na. But it takes, di ba, a lot of work. A lot of work and time. And time. And maraming instances pa na mapapagdaanan natin bago talaga natin na-realize, teka, parating mainit ulo ko. Di ba yung ganun? Oo. So, i-tackle natin yan ngayon is yung how not to be offended. How not to be offended. So, let's start. Let's go. GG. So may tatlo tayong set of questions, Marvs, today. So, ang number 1 is, what's one technique to reframe our thoughts when offended? Number 2, Marvs. Ano number? Number 2, how empathy helps to deal with feelings of offense. Nice. Number 3, what role does active listening play? Kikisa mo ng agi na, editor! Ano klase na agi yan? Overcoming. So number 3, Marbs, what role does active listening play in overcoming offense? Ay, ganda. So let's start this to answer these questions. Quick past, Throwback Thursday. Throwback Thursday. Quick Throwback Thursday, nung talaga, mabilis ako ma-offend, Zel. Mabilis ako ma-offend. Tapos, mas na-offend ako pag binibigyan ako ng tips. Ay, naku. Tapos ito yung trabaho natin ngayon. Ito yung ginagawa natin ngayon. Tapos, alam mo yung unsolicited advice? Umiinit ulo ko niyan. Pagtagal, na-learn ko din na the people who cares for you, yun yung, di ba, magbibigay talaga ng advice. Kahit hindi mo hingin, di ba, alam mo yan? Sa mga bata, masakit din sa tenga. Nakaka-offend. Kaya uminit yung ulo ko dati. Pero nung dumating na ako sa edad na 22 na ako ngayon eh. 1993 ka? 32 ka na do? Karoon nga tuig. Magkailan pa tayo? Magkailan tayo? Ha? Magkailan tayo na? Oo. 1993? Mag-batch mo tayo. So, ayun, nung dumating na ako sa edad na na nasabi ko na
ba't ang daming nagbibigay ng advice, tapos, bakit hindi pa rin ako nakikinig? Alam mo yung mga curiosity ba? Anong last na advice na natok mo na na-trigger yan? Teka. Di ba parang may something na nag-trigger na, uy, bakit di ko yun bakit ano? Ay, alam ko na. Pinalitan yung lyrics ng yung hindi na ako dito. Di ba na-check na yung di ba kasi as you know guys, gumagawa ako ng song. Napa-check na sa client yung song. Okay na, na-check na ng client yung song. Yung lyrics, okay na, nag-record na. After kasi mabigay yung lyrics, mag-proceed na sa recording. Okay. Pag-proceed ng recording, pero before yung proceed recording, nagsabi na ako na, sir, hindi po tayo pwede mag-proceed ng recording pag hindi na finalize yung lyrics. So, sabi ng client, go na Marv, diretso na tayo. Okay, recording na. Syempre, babayaran ko yung mga team, di ba? Mga tao. So, pag recording, pagbigay na output, Marv, pwede natin idagdag yung linya na to. Ayun ako. May specific tawag ka dyan ng mga tao. Parang additional ad. Hindi ko alam. Na-finalize na ang lahat. Tapos ang magbibigay ng line na yan is hindi siya part ng meeting from day one. Lumabas lang siya somewhere. Nung nasa output na bigla lang siya dumating. Kulang yung lyrics. Mas maganda lagyan ng ganito. Naku. Yan, na-offend. Na-offend ako niyan. Pero nung pagtagal, as time passes by, wala na, nasanay na ako. Kasi, nag-grow yung patience ko. Nag-grow yung patience. Yung ego ko, nabawasan yung ego ko. Sana, Marv, di ba sa kanya na senaryo, paano mo na-reframe? Di ba, sometimes, meron pa rin yan eh. Meron pa rin yan. May part pa rin na iinit talaga ulo mo. Paano mo ma-reframe sa question natin? Yung, instead na magalit ka, instead na ma-offend ka. Diba, it's a matter of perspective. Matter of perspective. Ang nasa isip ko na lang yan is if puputok ako ngayon, possible bukas hindi ko na sila kaibigan. So, it really, nag-play talaga ng vital role ang patience. Sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay, even sa family, kailangan talaga, yun. Tapos, yung sinabi mo, Marbs, di ba, may sinabi ka sa akin dati na you should value relationships. Diba? Lalo na sa clients. Para may return. Oo, kasi ang goal din kasi, guys, Business 101, ang goal talaga sa business is hindi magkaroon ng bagong clients. Ang goal is magkaroon ng repeat clients. Meron nga isang mentor, sabi niya, ang goal mo, Marv, is kailangan mo, Marv, kung food business yan, kailangan mo ng 200 na repeat clients monthly. You don't need new clients. Ang kailangan mo 200. Kasi 200 na yun yung magbubuhay ng business mo. So, ayan. So, paano ko nire-reframe yun? Hinga talaga ng malalim. And then, magpakumbaba. Andiyan na naman yung humility. So, magpakumbaba. And then, sometimes, mahirap yung gawin pero i-practice lang. Kasi araw-araw talaga may mga offense sa'yo. Normal yan. Meron. Normal yan, normal. So, nice, Marvs, no? Ikaw, parang ginagawa. Ako. Teka. Kailan ka huling na-offend? Yun lang, na-offend. Ang mga maalala ko lang, Marvs, kung gina-criticize ako sa music, sa mga na-release ko na songs. Okay, sa music. Sa music pa rin, okay. Kasi ang offense, di ba, maging offensive ka lalo na sa creatives. Kasi expression mo daw yan. Expression mo yan. Dapat walang gagalaw nito. Walang gagalaw. So, doon ako nakakling dati sa yung ego ko nakakling doon. Actually, ego talaga yan. Ego. Kahit yung sa akin, yung ayoko magpa-correct sa client, ego yan. Tapos, gina-correct ako na, ayusin mo naman yung ano may English mo, parang Bisaya. Ganyan. Tapos, ang pangit pa talaga, Marv, sa pangdinig mo, perfect talaga lahat. Perfect. Diba? Ngayon, sa mata natin, ang ganda. Ang ganda. Pero sa perspective ng iba, hindi, mali. So, doon, nakahanap pa nga ako, Marvs, nakasabi ako na, ayoko na mag-music. Puro lang kayo criticize. Ganun ako dati, Marvs. Ganun ako egoistic. Gabi ko ka-egoistic dati. Na ngayon, na-learn ko, merong kasing nag-criticize din sa akin na naka-realize ako na, what if
gawin ko din yung sinabi. Yung suggestion Instead nila. na magalit ako. Pero in a angry voice ba pagkasabi sa'yo? Hindi naman. Sa akin hindi din. Oo, hindi. Pero na-open tayo. Open tayo. Ibig sabihin tayo may problema. Alam mo naman, basta mga 20s, no? Yung mga, mainit 20s, pa yung ulo. dugo. Ganyan. Tapos, nandyan yung age na akala mo alam mo lahat. Di ba? 20 up. Saret, acne. Alam ko na yan. Alam ko na yan. All-knowing. Alam ko na yan. Mga all-knowing. Ang sa dyan pala na age bracket, dyan mo i-practice ang humility. Ituro sa'yo kung ano yung paano maging humble. So dapat, buti na lang sa atin, Marvs, na-catch natin yun na learning. No? Ang hirap kasi sa edad na to, tapos hindi ka pa rin humble. Ang hirap. Makakasuntukan ka talaga ng ibang tao. Lagi. Makaano ka. So, anyways, yun na nga, in-apply ko yung sinabi niya. And nag-workout man sa akin. Uy, so paano yun na hindi ka pumutok nun? Ang mindset ko every time na makarinig ako ng offensive words, criticism, is, ngayon, Marbs, ina-assume ko na may ma-learn ako na something. Okay, so yun na yung na-learn. Or something bad. Dalawa. Okay. Dalawa. Kasi may offense din, Marbs, na may motives kasi ang offense ba. So, meron akong na-prepare na 4 yata na questions sa mind ko. I-prepare ko yan. Number 1 is, why do I feel offended? Bakit ako na-offend? Kasi ang offended is feeling, di ba? And sa base sa nabasa ko na libro, buti na nabasa ko last year, Marbs. Yung emotional quotient. So, ang feeling pala, hindi yan siya pwede i-shove off na itago lang. Kasi, doon yung damage sa mental health manggaling. Pag tinatago mo feeling. So, ang ginagawa dapat sa feeling, i-feel mo at saka tanungin mo ang sarili mo, bakit mo na-feel yan? So, why do I feel offended? So, tanungin mo sa sarili ko. So, wag mo itago, pero wag mo din i-express, tama? So, sabihin natin, galit ka. I-feel mo yan. I-feel mo, pero wag mo ilabas. Wag mo ipakita. Okay, guess. Wag mo ipakita sa kanila. Okay, game. Yung parang, alam mo yung may yung sa time frame, para sa Dragon Ball, Good Marbs, na mag-post on time, kayo lang ng mind mo ang nag-iisip. Alam ko talaga edad natin dito. Alam mo yan? Alam mo yan. Dragon Ball. Yan, nag-post on time ba? Pero ikaw, mabilis on time sa sarili mo na ipander mo ba't ko na-feel to. So kung wala ka man time na ipander yun, pwede after na ng conversation. Basta manahimik ka lang. Okay. Tapos number 2, Marbs. Ano ang motive ng nung nagsabi ng tao? So, ano motive niya? Ma-discern mo man yan, Marbs, di ba? Is it to destroy you or to help you? So, doon nang papasok yung learning. Di ba sinabi ko good or bad? So, kung ang motive ng tao to destroy you, so may na-learn ka na something na bad. Which, hindi ka na pwede mag-share ng achievements sa kanya. Sa tao niya. Kasi mahilig siya mag-pull. May hidden agenda siya. Oo, ganyan. So, yun, importante rin malaman ang motive. Kung good naman, lunukin mo talaga. Kahit na masakit. Oh my God. Lunukin mo talaga. Yan. Kay maka-help man sa'yo. Tapos kaya na sinabi mo, Marbs, it takes a lot of work talaga yung maging humble. Tapos number 3, ano i-response ko? Okay. Ano i-respond? Okay. What's my response? Usually, ang ina-response ko sa both good and bad, inapasalamat ko sila. Sabi ko, thank you sa criticism, and buti nakuha mo yung atik-atik ka. Buti nakuha mo yun. Ganun pala yun. Pero sa time na yun, masakit pa yun, no? Masakit yun. Masakit pero kailangan doon din kasi, Marbs, kung i-validate mo yun, buti nakuha mo yun, no? Paano mo na katapos? Paano mo na nakuha yun na mali ako doon sa ganun na part? Kasi isabihin niya rin. Kasi magaling ako sa magaling ako sa pakikinig. So habang nakikinig ako sa iyo, nafe-feel ko na parang wala ka sa point dito. Out ka sa point dito. Yung i-explain niya man kung legit siya. At least binigyan mo ng chance. Nag-explain siya. So, ang response mo is talaga in all humility. Maganda yun ba kasi sabihin natin, may sinabi sa akin, tas masakit,
It's either good or bad yun. And then tatanungin ko, paano mo na, nasabi, na ganito. So, in humility ka pa rin, na gusto mo pa rin malaman. Paano niya nasabi. Kasi malay mo, tama nga siya. Gets. Ganda. Ano yan siya? What do you mean? Yan siya. Diyan na papasok. What do you mean na ganito? Engaging questions ba? Pag tanungin mo yan, sasagutin talaga yan ng tao. Kung hindi yan genuine, Marvs, na to destroy you, hindi yan siya genuine na i-correct ka, but gusto niya i-destroy ka, mapapitla yan. Laway mo na. Pangit, abi. Bulok na. Naka-experience ka, Mars? butas yung arguments niya. Butas ang arguments. Kasi ba, ang fourth, kung may time ka, Mars, i-ponder mo bakit ganun ang response mo. Yung response mo. Tapos, yun yung ganun ako mag-reframe. Gina-assume ko talaga na meron ako makuha something good or bad sa tao pag i-criticize ako. Which, grabe ka kabaliktaran dati na grabe ko ka, ayoko na mag-music. Ako putok talaga. Bigyan mo na ako example ng putok, Mars. Putok. Mag-yo-yo. Sige na, sabihan, example tayo. Ano tayo? Ayoko na ulit yun. Basta ang dati, i-prove ko talaga sa kanya na mali siya. Which is waste of time. Bitaw, no? Waste of time and effort and energy. Kapoy. So, ginagawa ko, yun nga, makinig na lang. And then, tinanong mo siya, paano mo nasabi yan or what do you mean, ganyan. Doon pa lang actually, napapractice mo na pababain yung ego mo. Kasi kung mataas pa rin ang ego mo, hindi mo talaga tatanggapin yun. Nung tinanong mo siya, what do you mean? Ibig sabihin, binabaan mo ego mo kasi possibly, mas tama siya kaysa sa ego mo. Ang ego mo sinasabi, tama ka eh. Hindi, mali talaga to eh. Yan sinasabi ego mo eh. Pero since bumaba, napapractice mo na through that question, na babaan yung ego mo, tanongin mo siya kasi possibly nga, tama nga yung, it's humbling. Bitaw yung offense talaga, grabe yan na, killer din yan eh. Killer ng relationships. Killer ng image. Sabihin natin, may may prominent ka sa mo kung ano may ginagawa mo. Sabihin natin, SSG president ka. For example, for the students, or, ewan ko, ano pa ba, mataas na position? CEO. Yan, CEO. Tapos mataas yung ego. Kasi yung mga listener mo din kasi, yung mga followers mo, hindi kasi sila op. And then sila op, nasa-sense nila na mataas ang ego mo or mayabang ka or kasi tao din sila eh. May gift of discernment din sila eh. So, kailangan talaga ma-overcome. At saka yung sinabi mo, Marvs, no? Kasi kung mataas ang ego mo, pababa ng tingin sa tao. At i-assume mo ang lahat ng tao na baba sa'yo, mga bulok. And yung mga tao naman nasa baba mo, ang iniisip, mahirap talaga to i-respect. Mahirap! Kasi ako nag-work ako dati, nag-employee ako dati. Hindi ko na sabihin saan yan, pero ang hirap sundin ang hirap. Another scenario, may nagbigay ng tip sa atin. For example, sa akin may nagbigay tip. Tapos alam ko yung background nun. Hindi nga naman ginagawa yun eh. So ang hirap sumunod dun sa, di ba? Na alam mo pa pumuputok yun, so. Which is ako. Ganun talaga ako. Ayun ako. Charge to experience. Grabe mga kabataan natin dati, sir. Kawawa yung mga kapatid. Nagaputok ka sa... Ay, masakit pa talaga magsalita. Which is, nung later on ba naisip ko, mali talaga yun, ba? Ngayon talaga, sila ang unang biktima. Sorry, siblings. Sorry. Number 2, ikaw, Mars. Number 2. Okay, topic number 2 is how empathy helps to deal with feelings of offense. Nice ka, Mars. Anong importance ng empathy sa empathy, kada. So, anong Sige, Mars. Paano? Empathy. So, meron akong story na, kasi palagi natin marinig yung empathy na word, Mars, diba? And sometimes di natin maintindihan. Meron kang katunog, sympathy. Hindi natin maintindihan. Ano yan? Pareha lang yan sila dalawa. Akala ko pa dati pareha lang yan. Hindi. Ang explanation yan is, halimbawa may tao nahulog sa pit. Sa pit na walang ladder talaga makapasok. Tapos ngayon, ikaw gumawa ka ng pagkain, inabot mo sa kanya. Ito pagkain. Yun, sympathy yun. Sympathy, okay. Sympathy.
ang empathy, ikaw mismo baba ka doon sa pit. Ganon mo ka intentional na bumaba ka doon. So para ma-experience, para malaman mo talaga ang pinagdadaanan niya, ilagay mo yung shoes mo sa kanya. Okay. Oo. Empathy, yun ang empathy. Okay. So yun ang empathy. Which, sa empathy pa lang, Marvs, makita mo na using that analogy, hindi ka talaga makakondemn ng isang tao. Gets mo? Ang ganda nun. That's beautiful. Kasi nakikita mo na where he or she is coming from. Bakit yun ang nangyari sa kanya? Yun ang nangyari sa kanya. Ba't sumigaw siya? Ba't siya galit? Okay, ganda. Kasi dati, di ba, kung halimbawa, para sa driving, meron man akong history ng sa driving. Basta driving, Mars, meron kang temper sa driving. Wala naman. So far, wala. Ako, medyo dyan ako Nansya lang talaga ako mag-drive. Dyan ako ginatry Ngayon, thankful kay Lord, wala na. But dati, ang bugero din ako sa daan. Ganyan. So, halimbawa, may magpipip yan. Tapos may mag-overtake sa akin na yung pagilid good. So, ako naman, di ako magpa-overtake. Bilisan ko pa. Ang ganda ng ego mo. Wow. Ego. Kita mo yan? Tapos, pinangalanan ko sarili ko dati Flying Ertiga. Sige, sasakyan ko 1.3 yan. 1.3 yata yun ang makina niya. So, ibig sabihin mahina. Pero nakaka-overtake ng mga nabara. Before pa ako nag-married, Before ako nag-married. A few years back. Tapos, ang nangyari, kung i-apply mo doon empathy, malay mo nagpapabilis siya kasi may emergency. Sa bahay nila. Yung ganun good na mga thinking, Marvs. Ganda. Emergency. May example si mama na sinigawan ng isang customer yung lady na nag-serve. Nag-serve, Bakit di kayo bakit di ko to pwede i-open tong magazine? Kasi gusto niya i-open ng magazine. Tapos, hindi niya ma-open. Tapos, syempre, mayaman. May pera, ganyan. Entitled, ganyan. So, parang mataas siya sa sa waiter. Tapos, naiyak yung waiter. Nilapitan ni mama, sabi niya, huwag mong iyakan yan sila. Kasi... Sino kausap niya? Yung waiter? Yung waiter. Okay. Huwag mo iyakan sila, ma'am, miss. Kasi sayang lang tears mo. Hindi mo alam kung ano yan sila sa bahay nila. Baka ikaw lang na anuhan ng problema. Ganda nun. So doon, na-learn ko rin yun na grabe ba lang empathy, no? Kaya pala, gina-emphasize talaga ng Bible na hindi tayo mag-judge ng tao. Kasi hindi natin fully, kahit sabihin mo man na metaphorically, pasok mo doon ng sapatos mo, hindi mo yan mag-grasp. Hindi pa rin. Kasi malay mo, ilang buwan niya na yan iniinda. Ngayon lang siya pumutok. Ganun nga. So, in terms of feelings of offense, empathy, plays a vital role talaga. It plays a vital role. No? Makatulong talaga siya. And yun yung answer ko dun sa number 2, Herbs. Sa akin naman, sa application naman ng empathy, kunwari may kumbaga alam mo yung parating nasa mind ko kung yung Marvin lang to dati. Wasak ka na ngayon. Something ganun ba? Pero nagpa-practice na yung empathy. Nagpa-practice na tayo ng di ba? Change man tayo. So, kumbaga, we know better na ba from yesterday. So, nangyayari sa akin na, although aware ako na may nagsabi na sa akin ng ganito, binagsakan ng bagyo, ganyan. Aware ako na iinit ang ulo ko talaga kung yung dating Marvin ang nakinig. So, since ngayon, napapractice, sanay na ako sa empathy, ang ginagawa ko is, yun, same pa rin sa number 1, mag-breathe talaga ng malalim. Breathe na malalim. Just to put that oxygen sa utak ba? Kasi alam ko, mainit na yung ulo niya. So, at the same time, maisip ko talaga yung line na may favorite wisdom talaga nakuha sa Bible ko. Actually, wisdom yan. Na araw-araw ako pinapatawad. Alam mo yan? Araw-araw ako pinapatawad. Sino ako para bagsakan din to? Alam mo yan? Ay, balibo ko. Guess mo? Araw-araw ako pinapatawad ng itaas. Sino ako para pabagsakin to? Yan. So, dyan, na-humble ako na I should stop myself from using this. Kaya nga dalawa yung tenga natin, di ba? Tsaka mas malaki yung utak kaysa sa bunganga. Kaya dapat yung bunganga, control talaga.
Di ba, sabi din sa Proverbs ba yun, tame your tongue. Hindi ko pa nabasa yan. Tame your tongue because it will either build yung isang tao or i-destroy yung isang tao. Totoo yan. Actually, yung mga mga viewers natin, alam naman din talaga nila yan na pinasabihan sila ng masakit and after nila masabi yung masakit, naisip pa nila, I'm pretty sure na naisip nyo din na sana hindi ko nasabi yan. Diba? Alam mo yan? Kasi magkakaroon talaga ng lamat. Lahat tayo. Kahit hindi pa natin kaibigan yung nasabihan natin. Diba? Yung iba kasi hindi ko naman pamilya. So, I don't care. Parang hindi. Maliit lang ang mundo. Magkikita pa rin kayo niyan. Wasak ka pa rin. Wala na yun sa kanya, pero sa'yo, dahil ginaano ka ng conscience mo. Naisip pa talaga, sana hindi ko nasabi yan, mali. Sana kinontrol ko yung bunganga ko, ganyan. Kita tayo. So, yun na yung yung application ko na naalala ko yung grace ni Lord na na pinapatawan niya ako araw-araw. Sino ako para gantihan to? So, that's why, pag may pumutak sa akin, may pumutok na sa harapan ko, towards sa akin, ang isipin ko na lang, kawawa naman tong tao na to. Kasi, di ba? Which, perspective din, Marvs, di ba? Kailangan talagang matanggal yung perspective mo sa dito lang. That maisip mo yung wider perspective eh. Salamat din tayo kay Lord di ba, yung sa Romans 12, sabi doon, renewing of your mind. Parang gina-renew ni Lord ang mind natin, no? Into thinking of heavenly things, into thinking na ganito mag-deal ng tao. Kaya mayroon kasing ibang tao, Marvs, na magaling sa word, pero sa application sa word, doon na pumalpak. Pati, how to deal with people. Yun kasi ang ni Jesus. Si Jesus nag-preach siya ng word, pero may application siya na ginagawa niya yung word. Actually, to be honest, Denzel, sa lahat ng aspect ng life ng natin, yung emotions talaga mahirap i-master. Sobrang hirap kasi, sa dami ng aspect ng life merong pera, budget, merong pamilya, love life, ganyan. Health, yung emosyon, yun ang pinakamahirap. Kasi yung emosyon, nag-a-appear lang yan kung kailan siya nag-spike. So, sabihin natin, hindi ka prepared paano i-control yung init ng ulo mo kasi hindi ka naman parati mainit ulo mo. Hindi mo alam paano i-prepare yung sarili mo na wag gumastos sa oras na sobrang saya mo. Diba? Ulit daw? Hindi ka prepared na wag gumastos sa oras na sobrang saya mo. Pag sobrang saya mo, nagde-decide ka na, libre ko na yan. Hindi mo alam paano gawin yan. #relate. Relate! Hindi ka prepared kasi hindi araw-araw nangyayari. Hindi araw-araw ganun kataas yung happiness. Tama. Sabi natin, fear, hindi ka din sanay na makontrol yung fear na yan kasi hindi araw-araw ganun kataas yung fear na yan. Lumalabas lang yun on the spot. Kaya ang hirap i-control ng emotions. Tama ka, Marbs. Gets ko. Ngayon ang tanong, paano mo mapreparahan yan? Which is hindi ka naman araw-araw mo na pa-practice yan. Last question. Sige, last question tayo. Nice. So, what role does active listening play in overcoming offense? Hoy, na-remember ko yan. Alam nyo kasi guys, may sinulat si Izel dito sa whiteboard. Hindi namin mabasa-basa yung word. Yung overcoming, kanina pa namin nasa-skip. Ang pangit na pagkasulat kasi. Alam mo? Sige, Marbs. Okay. What role does active listening play in overcoming offense? In overcoming offense? Actually, somehow related din siya sa number 2 sa empathy. Pero itong active listening is more on technical na talaga na ano ba talaga nangyari. You're just listening, absorbed ka lang ng absorb. And yung pinag-aaralan mo, bakit yung talaga nasabi to sa akin? Ganon. End of the day, madidiscern mo din, which is number 1 yun kanina yung sabi mo. Na, is it to help me or to destroy me? Habang yung active listening na nakikinig. Smile ka na smile. Tapos, dinidiscern mo, is it to help me or to destroy me? If to destroy me, dyan na papasok yung number 2, yung empathy. Na, bakit niya kaya ako gusto pabagsakin? Baka naiingit siya or may, yun nga, may pinagdadaanan sa bahay, nagkataon na timingan lang na ako yung pinaputokan nito, ganyan. So, through that active listening, mas maintindihan mo and mas makokontrol mo yung sarili mo.
Sa active listening ang goal kasi natin dito sa whole episode is makontrol yung sarili, hindi kontrolin sila. Joke lang. Hindi kontrolin yung mga nang-offend sa atin or yung mga tao na hindi naman talaga ka-offend pero na-offend tayo. Hindi turuan sila, kundi turuan yung sarili natin how to control this part of ourselves na kasi na-offend talaga. You can only control yourself, not others, di ba? Merong quote ako na paborito talaga na hindi mo nakokontrol yung bagyo. Pero nakokontrol mo ilan ang papatak sa katawan mo. Yun lang ang kaya mo kontrolin. Tama. Actually, English yun, pero Tagalog. You can't stop the rain. Ano daw? Sige na, Mars. Tapos. Mas ma-understand mo and mas alam mo paano mag-respond in a calm way. Nice. In a calm way. Meron pa kulang in a calm and chill way? Loving. Loving way. Okay, loving way. Sorry. In a calm and loving way. Kasi nasabi ko yung chill kasi sa social media ngayon, alam mo yung parang aso, yung chill guy. Alam mo yan? Asan doon? Sa ang daming meme niya ngayon. Ang Facebook ko kasi kay yung pusa ko na nagalibot. Hindi ko alam yan. Buti na hindi ako pumunta sa Facebook mo. Wag na, Mars. So, ikaw. Bakit importante ang active listening? Active listening, Marv. May two types of listening. Listening to understand. Okay. Tsaka listening to argue. Iba rin talaga yan sila. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yung mga technicals mo. Sige. Teach me, sensei. Kita nga gipreparean. Listening to argue at tsaka listening to understand. So, yung dalawang yan, may iba't ibang rin yan, perspective. Okay. Yung listening to argue, you are putting someone in the box. Okay. Gusto mo siya i-take over, i-win over. Yan. Na, yung pagtingin mo sa taong yun, nasa loob lang ng box. Okay. Na, so, lahat ng sabihin niya, may counter ka. May counter ka. Yun ang goal mo, may counter ka. At the same time, hindi mo naisipin kung ano yung... kung tama ba siya o hindi. Kung ano sinabi niya at the moment, yun siya. Ang ganda nun. Na-experience ko yan. Ganyan ako dati. Tayo'y meron. Pati ako rin, Marbs. Uy, kahit may point siya, wala na. Lahat ng sinasabi mo mali. Parang ganun. Mali. Ganun. Kahit na may point siya. Listening to argue. Tapos, hintayin mo lang na, hindi ka na makinig niyan eh. Hintayin mo lang na matapos yung sentence niya. Kasi ganito kasi yan. Kaya yung Hindi na. Mali na eh. Okay. Familiar. So, ito may emotions. Emotion-driven na siya. Emotionally driven. Tama, Mars. Emotionally driven na siya. Which... unhealthy na yun. Unhealthy. Unproductive na din. Makasira na sa both sa inyong mental health. Kasi, nobody ikaw wins. na... Di ba, halimbawa, nasa good intention yung person 1 na nagsabi sa'yo na, ganyan. Tapos ikaw, gireplyan mo nang, hindi, mali yung ikaw gani, dati, mali ka rin. So, dalawa na kayo mag-away. Hindi na kayo listening to listening to argue na kayo dalawa. Which, yun ang problema rin sa listening to argue. Ngayon, listening to understand, ang kaibaan nito is, yan ay active listening. Active listening. It involves questions. Okay. Doon na yung nagpasok yung say, what does this mean? Anong meaning nito? Tapos, ba't mo nasabi yung may ganito ako? Engaging questions, Marvs. Mag-ask ka ng engaging questions kasi hindi mag-suffice yung sa active listening yung kung ano lang sabihin ng tao. Okay. Diba? Sabihin ko ganito, ganyan. So, kung i-absorb mo lang yon, hindi ka mag-dive deep. Hindi mo ma-fully understand. Hindi mo ma-fully understand. So, ganyan yan. Ask engaging questions like, what does this mean? So, yung scenario na ganito, maganda pa talaga dyan, Marvs, kasi kung nag-ask ka ng question, di ba kung mag-ask ako ng question, di ba parang feel mo talaga nakikinig yung tao? Okay. Naka-experience ka niyan na tinanong ka, di ba sa sinabi mo kanina ganito? Ano yung nag-drive sa'yo? Ba't sinabi mo ito? Okay. Tapos you-delve mo deeper. Tapos, slowly, natatanggal mo yung box. Lumalabas ka sa box. Okay. Nakita mo bigger picture ng something. So,
end of the day, yung sarili mo pa rin na kailangan mo, ang goal mo is mas makita mo yung bigger picture. Instead of the init ng ulo lang. Init ng ulo. So, may something big kasi yan. So, ganun ang ganun ang importance ng active listening. And dito rin yung pumapasok si Marvs. Ipasok ko na dito yung validation. 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 So, alam pag kumanta ko, kumakanta din ako. Tapos magbangga din, no? Same yung tono pa. So, ito, gi-share ko to kay Marvin dati kasi nag-work din to sa akin dati lalo na sa pag-deal sa aking wife ngayon. So, ang first is how to validate. Validation is something affirming. Ina-affirm mo ang isang tao or inaakbayan mo yung isang tao na nagsasabi ka, nandito lang ako. So, paano mo yan ma-achieve? Number 1 is know the emotion. Okay. Di ba? Mainit na ulo. Ulo mo, Marvs, na nabangga yung bumper. Halimbawa lang tapos sinabihan mo ko, bad trip, Zel. Sige daw, sabihin mo daw. Bad trip, Zel, nabangga yung bumper. Ha, saan man? Tapos, lucky Marvs, bad trip talaga yan, Marvs. Yun na yan. Ganon. Know the emotion and Sabayan mo yung emotion. Okay. Bad trip. Magkano man yan? Sus, yan, Marvs? 3,000 yan ba? Ganyan. Bad trip kasi So, yun, know your emotion. Instead na, sabi ulit, yung bad trip, Zal, nabangga yung bumper. Dali lang man saan naman na. Which, di ba ganyan din minsan ang sagot natin? Dali mo lang yan dun sa pintor. Ganyan talaga ako. Dalhin mo sa pintor. Pero may na-feel ka doon sa nagalit din ako, di ba? Na parang, ka sa akin, yung parang galit tayo dalawa. Actually, may workout kayo na side ng self ko eh. Need lang actually nung tao na yun ng listener. Listener. Tama yun, Marvs. Kasi nandito yan. Number 2 is, validate the emotion. Yun yung sinabi ko sa'yo kanina. Na nagalit din ako. Ibig sabihin dalawa tayo galit. Gi-validate kita sa emotion mo na galit. Kung malungkot naman, malungkot ka din. Malungkot. Halimbawa, sabi niya na, matay pusa ko ba? Yan. Tapos, lapitan mo siya, nag-iyak siya. Bakit nangyari? Namatay pusa ko ba? Ay, naku. Magkasakit yan ba? Lalo na, dati naalala ko rin namatay yung pusa ko. Alam ko talaga yung pinagdadaanan mo. Yun ang validation. Okay. Di know mo emotion, nalaman mo na malungkot siya. And then, ang second is, gi-validate mo na ako dati, nung namatay ang pusa ko, na nalungkot din ako. Alam ko yung pinagdadaanan mo, love ko rin yung pusa ko. Siguro masakit yung heart mo yan. Di ba? Di ba? Validate. Okay. Tapos, number 3 is, ask for consent. Halimbawa, nag-share sa sa'yo, Marvs. Nag-share siya ng problem. Usually, ang tao na may mga problema, yun yung tama yung sabi mo, Marvs. Sometimes, ang tao na may problema, alam na nila ang mga sagot. Gusto lang nila mag-share. Na may makinig lang. Ngayon, tayo na listener, sometimes gusto natin na mag-advise. Yung answer dyan. Ilang beses ka na pagdaanan. Tapos, so yun, sa validation, kailangan mo mag-ask ng consent na after niya sabi, pwede ba ako mag-share? Pwede ko i-share tong kasi na-experience ko rin yan dati at i-share ko lang sa yung learning ko sa noon. Kung mag-oo siya, so doon ka na magsalita. Pero kung hindi siya mag-oo, nagsalita ka, yun yung unsolicited advice. Okay. Tama. Kaya alam niya na ang sagot, nag-share lang yun siya sa'yo. Kailangan niya lang ng kausap. Kailangan niya lang ng kausap. Okay. Which yun talaga sa lalaki. Ganun talaga. Usually, nag-gets na ng lalaki lahat ng gusto dapat na tamang gawin. Kaso, gusto niya lang mag-vent. Tama. And last is, yan. Kung may consent ka man, doon ka na mag-suggest. Suggest lang. Wag yung sabihin na dapat. Wag mag-command. Suggestion ko lang, ganitong gawin mo. Okay. Yan. So yun siya, Marvs, grabe yung tulong nun sa akin, Marvs. Ganda. Ako, emotionally driven man ako na tao. So, lahat lalo na yung sabi mong spike. Spike na hindi tayo sanay. Halimbawa, yung last
first quarter of the month, di ba, sige ako kalot, di-group tayo, bad trip talaga yung Marv's. Di ba? Kaya emotionally driven kasi ako. Ngayon, yun na time, gistadihan ko rin yung emotional quotient ko na bakit na-feel ko na bakit ganito ako mag-process. So, yun, na-studihan ko, and at the same time, na-learn ko itong validation. And yun na. Yun ang answer ko. Nice. So, quick recap tayo. Number 1, what's one technique to reframe our thoughts when offended? Sa akin, mag-brief ng very deep. Ikaw, ano? Yung mag-assume ka na may ma-learn ka sa person. Okay, nice. Number 2, how empathy helps to deal with feelings of offense. Empathy yung sa akin, iniisip ko talaga na pinapatawad ako araw-araw ng Diyos. Gaganda. So, doon napapasok talaga yung very empathic ko na self na okay, kailangan ko intindihin siya. So, yun yung akin. Yun. So, yung akin naman is empathy, yung may wala kang chance talaga na mag-condemn ng tao kasi hindi mo ma-fully grasp kung ano yung na-feel niya that moment. Okay. Ayun. So, yun ang style natin para mawala yung utak sa mainit na sitwasyon na yun. Okay. So, which connects sa number 3. What role does active listening play? Actually, to be honest, guys, nagsa-start lang active listening kung may empathy talaga. Kasi pag ang laman ng puso mo, hate, hindi ka talaga ma-active listening niyan. Ang gusto mo mambira. So, kailangan mo ma-activate yung number 1, alisin yung utak sa init ng ulo. Number 2, kailangan mo ma-activate yung love mo. Kahit na, and kailangan mo maalis yung utak mo sa sitwasyon na yun para sa number 3, maka-active listening ka. So, sa active listening ko, teka, ano ba active listening ko kanina? Nakalimutan ko. Yung, kung paano siya kailangan, active listening. Yan lang. Nakalimutan ko din. So hindi namin maalala. Lalabas lang siya dito. Hindi ko na maalala. Kumana! Ikaw, ano active listening mo kanina? Validation at saka yung listening to understand. Tapos. Okay. Yung sa akin, lalabas lang dito. Mag-quick recap. Okay. So, that's it. So hopefully, marami kayong natutunan for this episode. Hopefully, mabawasan niyo yung pagka-offend niyo sa mga sa mga araw-araw. Kalma. I promise you guys na pag na-overcome niyo to, mas maraming doors na ma-open. Mas maraming relationships ang ma-maintain. And syempre, mas maraming blessings. Yan. Mas maraming blessings darating. Kasi ang goal natin mawala yung ego. Ego and pride. And yung pagiging na-open parati, kailangan natin talaga tanggalin. So, hopefully, matanggal natin for this year, 2025. Yes! Dandahan na progress, but it's still progress. Ano yung sabi mo? 1% at a time. Ano daw? 1% a day. 1% a day better. 1% a day. Thank you for watching this episode. See you next time on sa Podcast.